Ayon sa datos ng Department of Health, 63 Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa sakit na tuberculosis o TB. Nakababahala dahil kung tutuusin, may gamot naman para sa sakit na ito. Kasabay ng World TB Day, alamin kung bakit hindi pa rin nasusugpo ang sakit na ito. Dadalawin natin si Kuya Bimboy. Magdadalawang taon na mula nung ma-diagnose siya na may tuberculosis na siya, pero hanggang sa ngayon ay hindi pa siya nagpapagamot. Magandang umaga po. Ay, hello po. Mahigit 6 na taon nagtrabaho sa ulingan ng Tondo bilang manggagawa at kargador si Mang Bimboy. Nabigyan po ba kayo ng pagkakataon na magpunta sa health center? Noong 2013 po, nakapunta po kami sa may Canosa po. Tapos yun nga, inano to siya kasi sumuka siya ng dugo. Tapos yung inano kami, binigyan kami ng papakalma na po ng gamot na isang banig, yung dangan inano sa amin. Bago pa man daw maumpisahan ang pagpapagamot ni Mang Bimboy sa health center ng Tondo, inilipat na sila sa relocation site sa Bulacan. Noong 2013 po, tapos nalipat po kayo rito, hindi na po kayo nagkaroon ng pagkakataon na magpa-check up. Bakit po? Kasi malayo po ano dito, tsaka wala po kami kaya ng pera po papunta papuntang ano po, center. Nung paglakad ko po, napagod na ako noon, sumura ng nagal ng dugo. Hindi ko na kaya nang maglakad ng malayo. 200 piso lang kada linggo ang kinikita ng kanyang asawang si Aling Liza mula sa paglalabada. Hindi ko na po sinaasikaso dahil naisip ko, mag-anak ko na lang magkakain. Dahil basta wala kami kinakain. Wala kasi kung itong kamag-anak na lalapitan. Nagdalakas loob na po ako ng mga tao na magpapalaba ako yung nakikihaga mag-uling sa malayo. Para magkabili na po kami ng bigas. So wala akong health worker na bumisita? Wala po. Magdadalawang taon na po kami rito. O di, samahan ho namin kayo, tulungan po namin kayo na magpunta. Buong mag-anak na ho sana, isama nyo na pati yung panganay. Pakay naming makahingi ng libreng gamot para sa tuberculosis ni Mang Bimboy. Ang singil ng tricycle ay 10 piso kada pasahero. So one way pa lang yun. Iba pa yung usapan ng pamasahe, syempre, para makauwi sila. So kulang-kulang, ang kakailanganin nila, Kuya Bimboy, balikan ay mga 80 pesos. Sa programa na TB DOTS o Directly Observed Treatment Short Course ng Department of Health o DOH na sinimula noong 1996, layong mabawasan ang mga kaso ng pagkamatay dahil sa tuberculosis. Ilan, ma'am? Halimbawa, ma'am, sina Kuya Bimboy, they're indigents at malaking problema na yung pagpunta man lang dito kasi kailangan mamasahe, he's very weak. So anong ginagawa ng center para dyan? Hindi ko po masagot yung tanong niya. Wala pa nung po kasing ganong case na lumapit sa amin na gano'n. Sa TB DOTS program, kailangang araw-araw pumunta sa health center ang mga TB patient para maobserbahan ng health workers ang kanilang progreso at masigurong iniinom ng mga pasyente ang mga gamot. Dati ay bahagi ng programa ng DOH ang pagbisita mismo sa mga pasyenteng walang kakayanan na pumunta sa mga health center, pero nawala na raw ito. Dati po kasi ginawa na po namin yan. Yung pong midwife, yung pong BSW mismo ang magmo-monitor doon sa mismong pasyente, araw-araw magpapainom. Pero po, base po sa mga naging nagkakaroon po ng problema.
po ang ginawa, binalik po ulit dito sa health center, pinamahala po ulit talaga sa mga Pilipino. Sa datos ng DOH, lumalabas na sa 712 na Pilipinong nagkakaroon ng TB kada araw, 632 lang ang nagagawang makapagpagamot at 577 lamang ang nakakumpleto ng 6 na buwang nagamutan. Ever since nung sinimulan yan, parang malaking question sa amin kasi kung directly observe, baka nag-work lang talaga yan dun sa malalapit sa health center. Paano kung geographically at physically hindi talaga siya parang feasible. So, kung gusto talaga ng DOH, ng ating pamahalaan na maharap yung tuberculosis, i-involve nila talaga yung sinasabi natin, yung pasyente mismo. Tingnan mo yung kalagayan ng pasyente mo. What works for them, what does not.